na Lucena. Boom, boom. Kay Kuya Mark, ito'y mag-boom. Love ko, Kuya Marco. Kuya Mark, idol ko. Kuya Mark, pinagdarasal ko. Kuya Mark, alalay mo ko. Kuya Mark, malakas sa akin to. May sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganibang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sagip Buhay Ambulance Center. Sagip Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas na abot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya equipped with ambubag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente, DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sagip Buhay Ambulance Center. Maingat, kadamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sagip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sagip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. Mula sa Media Capital ng Calabarzon, live and in colors, this is DCG Radio TV Network, broadcasting from the top of 1022 DCG Tower 1. Kasama ng kalikasan. Kasama ang lahat sa pagmamahal at pagtatanggol sa kalikasan. Kasama ng kalikasan. Kasama mo at kasama ng lahat sa paghatid ng mga impormasyon, balita at opinyong pangkalikasan. Tayo na at samahan na natin ang mga kasama sa radyo at telebisyon. J. Lim at Attorney Asis Perez. Mga kaibigan, ito po si Attorney Asis Perez at ngayon ay meron tayong special, very special, ang ating co-host today sa ating programang Kasama ng Kalikasan. Kasama po natin mismo si Mayor Tito Ojeda. Mayor, good morning. Magandang umaga po, Attorney Asis. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng regular pag-araw ng Sabado na programa ng Tanggol Kalikasan. Dakilang extra po ako rito. Alam po ninyo, tinawag at hinamon po ako ni Attorney Asis
nung nakaraang Biyernes. Hindi po sana panahon pa ito, Attorney Asis at sa mga taga-subaybay natin, na ako'y muling humarap at umupo at humarap dito sa mikropono. Pero gaya ng pagtawag ng pangailangan para makisangkot sa pagbalikat sa pinapasa ng suliranin ng bayan, sino po ako para tanggihan po yung tawag at hamon ni Attorney Asis. Nasimulan po namin ito nung magkaroon ng National Summit on West Philippine Sea sa Queen Margaret. Opo, Mayor. Salamat po at kay umaasa na ako po'y makapag-aambag ng kahit papaano sa aking munting kakayahan bilang broadcaster dito po sa ating sinimula na ito. Thank you very much, Mayor. Alam niyo talagang napakalaking bagay na para sa amin at syempre para sa lahat, no? Na makasama namin kayo dito sa, sabi nga, hamon na ito. Sa bayan na talagang dapat pagsama-samahan, and we're very grateful po na napaunlakan na tayo ni Mayor dahil nga ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung mga matitimbang na issue tungkol naman sa West Philippine Sea. At maya-maya makakasama natin yung ating guest. Special po yung guest ni Attorney Asis at ng programang ito. Attorney, bago yan, batiin muna natin yung mga kababayan natin sa Quezon Province, araw ng ating pong mahal na dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Kaya ngayon po ay bakasyon, Quezon Day, bakasyon yung ating mga kababayan. Tatlong sunod-sunod dito bukas naman, araw ng Lucena, August 21, araw ng Lunes, kaya long weekend tayo, ay Benigno S. Aquino Day. Yung sa Lunes naman, Sa Lunes naman tatlong sunod-sunod na mahalagang araw ang ating sineselebrate. At thank you very much din again, binabati rin natin ang lahat ng ating mga kababayan sa Quezon. Pero Mayor, pabayaan mong batiin ko yung mga taga-Alabat Island. Alabat Island. Kasi doon ako medyo nakatutok ngayon dahil alam mo naman na liban sa ating ginagawa sa Maynila, nakatutok tayo sa ating pag-aalaga ng isda diyan sa Alabat Island. Kung saan naman tayo ay nag-aalaga ng island-grown fish. Island-grown fish naman, Mayor. So, at siguro Mayor, meron lang tayong ilang balitang kalikasan. Balitang Kalikasan, dito sa Kasama ng Kalikasan. Nagpalabas ang Korte Suprema ng Writ of Kalikasan laban sa mga aktibidad ng pagmimina sa ilalim ng isang kasunduan na orihinal na pinasok ng gobyerno sa isang mining firm 30 taon na nakararaan sa Mount Matalingahan, Palawan, kaugnay sa malawakang pagkasira ng ekolohiya kabilang ang deforestation sa lugar. Sa isang pahayag noong Miyerkules, sinabi ng mataas na hukuman na nagpasa itong pagbigyan ang petisyon na inihain ng isang grupo ng mga katatubong kultural na komunidad noong Martes at inutos sa mga partido kagaya ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau, ang Ipilan Nickel Corporation at Celestial Mining Corporation na magbigay ng tinatawag na verified return sa loob ng 10 araw. Kaya sa pagpapalabas ng korte ng isang writ of kalikasan, ang mga nagtataguyod ng proyekto kagaya ng Celestial Mining Corporation ay kinakailangang magbigay ng ebidensya upang patunayan na ang kanilang ginagawa ay hindi nakakapaminsala at walang masamang epekto sa kapaligiran. Matatandaan na noong 1993 ang gobyerno at ang Celestial Mining Corporation ay pumasok sa isang Mineral Production Sharing Agreement or MPSA na sumasaklaw sa 2,835 hektarya ng lupa na matatagpuan sa Brooks Point, Palawan, kung saan ang INC ang itinalagang mining operator, yung Ipilan Mining Corporation po, Mayor. Yun po yung ating very good news ngayon kasi very rare po itong situation na nagbibigay ang Supreme Court ng writ of kalikasan. Okay. Magandang balita. In effect po ay parang pinatigil yung ating pagmimina muna temporarily doon. At alam niyo, Mayor, itong news na ito kaya natin binanggit sapagkat merong personal na karanasan dito sina paring Jay. At dinocument po nila yung mga impact na ginagawa ng mining corporation na yan.
So, kabahagi pala si Opo. J. Lim Opo. ng Tagumpay. Sana magtuloy-tuloy po ito. Opo, Itong Mayor. writ of kalikasan na ito na inisyu ng kataas-taasang hukuman. Okay, Mayor. Okay, Mayor. So, maya-maya po, makakasama natin si yung ating pong guest, si Jay Tariela. At pero bago yon siguro, gusto ko sanang kumustahin, Mayor, itong ating mga kasama sa iba-ibang lugar na nanonood, nakikinig sa atin ngayon. So, ngayon, ang understanding ko ay merong tayo mga Facebook viewers. Okay. Liban po doon sa ating mga nakikinig sa radyo at syempre yung ating mga nanonood sa telebisyon. Ayan, ngayon. Nabanggit po ni Attorney Asis si J. Tariela. Yung pong Tariela, ang spelling ay T-A-R-R-I-E-L-A. Medyo malilito kayo sa pag yun ang basa ninyo, Pero ang gawin na lang ninyo, isipin na lang ninyo T-A-R-Y-E-L-A para mas madali kasi may L Tariela. Siya po ay Commodore attorney. Opo. At tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Opo. Naging usap-usapan yung kanyang naging pronouncement nung nakaraan, attorney. Tinagalog ko, kung ikaw ay isang Pilipino nasa gobyerno o pribadong sektor, saan ka man kabilang, ang paggawa ng mga dahilan para ipagtanggol ang mapanghimasok, agresibong inaasal ng China ngayon, ay gawaing hindi makabayan. Unpatriotic, ang sabi ni Commodore Tariela. At yan ay pagtataksil sa ating bansa at sa mga mamayan. Mabigat itong mga komentaryong ito. At ito'y sa totoo lang, kaya naisipan po din natin na imbitahin, kaya ating hinihimok na imbitahin siya. Sapagkat nakitaan natin ng talagang dedication at parang diin yung kanyang mga salita. Bilang spokesperson siya po, hindi lang ng Coast Guard, kundi ng spokesperson siya para sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Kaya talagang doon siya nakatutok sa West Philippine Sea. At naalala ko nung nagkaroon ng National Summit on the West Philippine Sea, na kung saan nga in-involve din natin yung mga local media doon sa press briefing tungkol doon. Ang tawag sa kanya nung ibang mga tao doon, number one friend of the Chinese government. Si Attorney Asis po alam ko yung kanyang nasa loob, kaya ako palagay ko tinawagan ito. Kadugtong ito ng sinabi ni Commodore Tariela, attorney. Dapat magkaisa ang lahat ng Pilipino para pansinin ang mapanghimasok, itong agresibo at labag sa batas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sama-sama dapat tayong magkaisa sa pagprotekta ng interes ng ating bansa at sa pagsulong ng mapayapang resolusyon sa mga isyu. Napaka-importante po nun, attorney. Opo. Mapayapang resolusyon sa mga isyu. At yung kanyang last line, dahil sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Nandun kaya sabi ko, ba't kaya, ano kayang dahilan nung ako'y imbitahan ni Attorney Asis sa Queen Margaret, paano makatutulong ang mga taga-Quezon, ang mga taga-Calabarzon Opo. dito sa usapin na ito ng West Philippine Sea. Kaya ngayon po ating pakikiusap kay Attorney Asis na, Attorney, i-inspire po naman ninyo yung ating mga kababayan sapagkat ano magagawa namin dyan? Hindi naman kami sundalo, hindi naman kami palaban, nandito lang kami. Paano po, attorney, natin mapahalagahan yung sama-samang dapat na magkaisa tayo sa pagprotekta sa interes ng ating bansa at pansinin yung mapanghimasok, yung agresibong ginagawa ngayon ng China sa West Philippine Sea. Yun nga yung magandang binanggit ni Commodore Tariela, sa mapayapang pamamaraan. Sa mapayapang pamamaraan. Hindi naman niya sinabi na tayo ay dapat mag-prepare para sa karahasan o kaya sumali sa gumamit ng armas, kundi mapayapang pamamaraan. Ang isa pong nakikita natin, halimbawa, yung ating mga kababayan, pwede tayong tumulong sa pamamagitan ng paghimok dun sa, again,
hindi po yung Chinese people ang kalaban natin. Kundi yung maling ginagawa lamang naman ng kanilang gobyerno. Yun lang naman yung ating tinututulan dito eh. Hindi nga yung gobyerno nila, kundi yung maling ginagawa lamang nila, yung panghihimasok. At dapat ang mga Pilipino hindi pumapayag noon. Hindi natin pinapalampas kahit sa salita. Yung pamumuna, naalala ko po nung araw di ba yung public opinion mahalaga? Naalala nyo nung panahon ng Vietnam War, kaya naman umalis yung Estados Unidos sa Vietnam, hindi naman dahil natalo lang sila kundi dahil mismo yung public opinion ng mga Amerikano ay laban na sa kanila. So yung public opinion, yung pagsasalita, ay palagay ko isang pamamaraan yun, Mayor. And syempre, yung kung kaya, to the extent na kaya natin, baka naman po pwede na iparamdam natin na hindi tayo masyado ng bumibili ng kanilang produkto. Alam nyo, ang laki ng diferensya sa balance of trade. Ang China, halimbawa, ang laki ng pinapadalang produkto dito. Marami. Mas kailangan nila tayo sapagkat 70% ang kanilang 70-30 30% lamang dun sa buong trade ang nasa kanila 70%, 30% lamang yung atin. So ibig sabihin napakahalaga ng Pilipinas bilang market ng China. So kung halimbawa hindi naman natin kayang hindi talaga bumili lahat doon, pero kung mababawasan yun, mararamdaman ng nila na medyo yung mga Pilipino ay hindi na ganoon ka nagpapatronize. Kasi kung halimbawa parang tingin ko, Mayor, kung yung umaaway sa iyo, doon ka pa bumibili. Di ba ka? Doon ka pa pinapayaman mo pa, parang hindi yata maganda yun. Yun ang susunod kong tanong kay Attorney Asis. Paano natin i-connect yung usapin sa West Philippine Sea dito sa bentahan at tayo isa sa pinakamalaking customer sa negosyo ng China. Paano po natin i-connect yun, Attorney? Simple. Siguro, kaysa bumili tayo ng produkto nila, yun naman produkto nila kung anong meron namang katapat yun na Pilipino product. O kaya produkto ng iba. Di nang bili natin. Dahil pagpalagay na natin na mamahal ng 5 piso yung ating bibilin. Yun ba Mayor, hindi ba tayo willing iambag yun? Para naman ang lumakas na ekonomiya, yung ekonomiya ng Pilipinas, at hindi naman yun sa China. So yung ibabawas natin sa ibibili natin sa kanila, karagdagan naman doon sa ating sariling produkto, doon sa ating mga produkto na bibili natin mula naman sa Pilipinas. Kaya palagay ko, kung ang mga Pilipino magkakaisa, mag-aambag. Ang pag-aambag ay hindi yung sinasabi nga sa pamamagitan ng dahas, kundi ekonomiya, na sa halip na sila ang ating bibilhan, ang produkto na ating bilhin ay yung produkto ng mga Pilipino. O kaya, produkto ng Hapon. Kasi ang Hapon, kasama natin. O kaya, produkto ng Koreano. Kung talagang wala tayong mapili o wala tayong makitang kapalit na produkto ng Pilipino. So, palagay ko, isa sa paraan yun, Mayor, At siyempre po, ang isa pang magandang gawin kung hindi man tayo parang sa mga atleta, hindi man tayo lahat pwede maglaro ng basketball Pero kung meron tayong team, dapat pinapalakpakan natin. Pinapalakpakan natin yung ating team. Hindi yung may narinig pa nga tayo na mismo mga kababayan natin, alam mo Mayor, yung parang pumapalakpak pa sa kabilang team. Ito po yung sinasabi ni Commodore Taliera na dapat magkaisa tayo sapagkat hindi na maganda yung ginagawa. Noong August 5, isa po ito sa talagang parang gumising sa ating mga Pilipino. Nung kanyunin ng tubig, itong Philippine Coast Guard na magdadala lamang ng supply ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ng mga sundalo na nandun sa ayungin na siya pong pinoprotektahan at bahagi ng ating pag-aari ng Pilipinas sa attorney. Oo. At saka pag makita natin, Mayor, yung picture, di ba? Ang liit nung barko natin, yung supply ship. Pagkatas dambuhala yung yung bumobomba, talagang kahit sino iinit ang ulo. At yun, palagay ko, kailangang ipalaganap natin sa social media yan, Mayor.
yung picture lang na yon, kasi kung makakarating yon sa buong mundo with the proper caption, ang lakas ng dating mo. Kasi that alone shows you something even more classic than David and Goliath. Kasi ito, hindi pa nga lumalaban eh. Itong isa, nilalabanan, kinakanyon mo, itong, ang function actually is not to confront anybody, but simply to resupply. Humanitarian mission to eh, kumbaga eh. Meron kang mga nagugutom doon, papakainin mo eh. Pagkatapos bubombahin mo na gano'n, kakanyunin mo, palagay ko, yun, dapat palaganapin natin. Mamaya po pag-uusapan namin ni Attorney Asis yung naratibo ng ating ibang mga kababayan na ito, labanan na ito ng propaganda ngayon eh. Nararamdaman na maski mga Pilipino parang may nakuha na rin itong China at kakampi na rin na ano. Opo, parang yun nga ang nakakalungkot. Kaya naman dire-diretso ang ating effort ngayon. Kailangan kung meron silang ganung mga nagsasalita, kaya nga namin ikaw pinakiusapan dapat magsalita. Makibahagi po tayo dito sa laban na ito sapagkat importante po na maramdaman ng lahat sa buong mundo, lalo na ng China, na hindi tayo pumapayag na gano'n nila lang ang ating katulad ng nangyari nga. Isang ehemplo na kitang-kita natin tama po yung sabi ninyo, pag hindi ka naman napikon, kung hindi ka naman mag-init ng ulo doon sa ginawa doon sa ating mga sundalo ng Philippine Coast Guard. Okay, Mayor, meron tayong isang sagip kapaligiran na inihanda naman ng ating kasamang si Randy Remontigue. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Iminungkahi ni Senator Francis Chis Escudero ang pagpondo para sa konstruksyon ng mga permanent structures sa Ayungin Shoal upang mapatibay ang presensya ng Pilipinas sa gitna ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi layunin ng konstruksyon ang pagdagdag sa militarisasyon ng West Philippine Sea at magiging daungan lamang ito ng mga magsasaka at maaring lodging ng mga sundalong nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Maalalang mas uminit ang tensyon sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang linggo matapos gamitan ng China Coast Guard ng water cannons ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa kanilang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ginagawa ito ng China sa pag-iit na nilabag ng Maynila ang kanilang soberanya. Ito kahit na bahagi naman ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inaangkin ng Beijing ang buong South China Sea kahit na una nang pumanig ang Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 sa pagkaka-invalidate ng 9-dash line. Ang West Philippine Sea ay nasa loob ng South China Sea. Nilinaw din ng senador na ang planong ito ay hindi para galitin pa ang China. Sa halip ito ay para matulungan daw ang Pangulo sa kanyang agenda sa foreign policy. Samantala, suportado ng karamihan sa mga Pilipino ang pagpapalawig pa sa military cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos para tugunan ang suliraning kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay batay sa pinakahuling tugon ng masa nationwide survey ng Octa Research mula Hulyo 22 hanggang 26 taong kasalukuyan. Dito ay nakapagtala ang ahensya ng nasa 54% ng mga adult Filipinos ang pabor sa pagpapalakas at pagpapalawig pa sa military ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Maraming salamat kasamang Randy Remontigue. Talagang napaka-komprehensibo lagi itong report ni Kuya Randy sa lahat ng isyong tinatalakay, Mayor. Talagang magaling to si Randy natin. Importante po ito, Attorney, at sa ating mga kababayan, yun na nga, uulitin ko. Ano bang kayong mga taga Calabarzon, kayong mga taga Quezon, anong magagawa ninyo? Ito po ating magandang mahimay ng husto na usaping ito sapagkat mayroon pong mga naratibo na dinadala ang usaping ito na tungkol sa giyera, tungkol sa soberenya
tungkol sa interest ng Amerika ang siyang inilalatag dito sa atin sa Pilipinas. So may nararamdaman tayo, attorney, na talagang massive din at malawakan din itong ginagawa ng China. Hindi lang dito sa kanilang pagkakalat at pagpapalutang ng napakaraming mga barko nila sa sakop na dagat ng Pilipinas. Pati dun sa propaganda. Propaganda. Oo. Kagaya nung palaging sinasabi na yung iba nagsasabi na ito'y interest ng Amerika, samantalang ito'y interest ng mga Pilipino, na nagkataon lamang na meron tayong treaty partners gaya ng Amerika na tumutulong sa atin. At hindi lang naman Amerika ang sabihin na nating interesadong mangyari yung tinatawag na rules-based order sa buong mundo, kundi maraming bansa ang ganyan ang gusto, na hindi magkaroon ng pagmamalabis pagdating sa tinatawag nating claims, excessive claims ng mga lugar sa dagat, sapagkat kinakailangan, Mayor, yung talagang karagatan natin dyan sa West Philippine Sea, meron tinatawag na kalayaan ng bawat isang maglayag dyan. Biro mo kung halimbawa matutuloy yung sinasabi na itong halos kabuuan ng South China Sea kasama ang West Philippine Sea, internal water ng iisang bansa. Anong mangyayari sa atin? So, kailangan siguro hindi madaling maintindihan, pero kung hihimay-himayin, kinakailangan meron talaga tayong thorough effort na ipaliwanag bakit mahalaga ang usaping ito dito sa West Philippine Sea, halimbawa, Mayor. Nabanggit po nyo kanina, tayo'y wala sa ere kanina, pero nabanggit ninyo yung tungkol sa panahon ngayon ng sarado ang sa pangisdaan doon sa sinasabi ng China na mga fishing boats nila. Ano pong mangyayari ngayon dito, attorney? Ngayon ang nangyayari po, hindi na binuksan na nila yung fishing boats nila kasi meron silang annual close season. Tapos na po 'yon? Tapos na. Tapos na. Okay. At kahapon, nag-umpisa kahapon ay nangyari nga po na binuksan na nila yung pangingisda. At kahapon lang 16,000 boats ang lumabas. 16,000 bangkang pangisda. Barkong pangisda. Barkong pangisda, hindi bangka, Hindi barko. bangka. Pag sinabing barko, malaki na yan. Barkong pangisda. 16,000 boats ang lumabas. Fishing boats kahapon ang pinalabas. At ito yung mga bangka na mga fishing vessels na kalamitan namo-monitor natin sa pamamagitan ng kanilang ilaw na nangingisda doon sa sa China Sea at pati bahagi ng Pilipinas, no? Kaya malaking epekto ito dahil alam nyo, Mayor, yung at sa ating mga kababayan, yung West Philippine Sea o yung China Sea mismo, napakaliit na lugar na dagat yan 2.5% lamang ng karagatan ng buong mundo yan Kaya lang, napakayaman. Mahigit 12% ng lahat ng isdang nahuhuli, dyan nakukuha. Sa liit ng lugar sa lugar na ito ay maliit, pero napakadami ng isda at pinakawalan nga ng China o pinayagan na uli na mangisda yung kanilang 16,000 barko. Simula kahapon. At ang ating Department of Foreign Affairs naman nag-issue ng statement kagabi na sinasabi nila na usual naman yung sinasabi natin na hindi natin nire-recognize yung fishing ban at kung yung halimbawang mga mangingisda nila ipupunta rito at mangingisda sa ating lugar talagang huhulihin naman natin. Attorney, yung ating mga kababayan na mangingisda pinagbabawalan miski dito sa ating pag-aaring dagat na mangisda ayaw ng mga Chinese Opo. Pagkatapos sila nagpalabas ngayon ng 16,000 barko na pangisdaan nila. Na ang sabi ninyo ay papasok din dito sa atin sa Pilipinas. Namomonitor po natin yung mga yan, umaabot yan dito sa Pilipinas. Apektado talaga tayo. At hindi natin pinag-uusapan dito yung mga bangka, kundi mga barko talaga na pangisda na malalaki po. Okay. Mayor, medyo ngayon po ay ganap ng halos sa
6:30 na at makakasama na po natin yung ating special guest for today. Ano? Ito po si Commodore J. Tariela. Ano? Batang-bata pa ito. At siya po ay sumama bilang commissioned officer ng Coast Guard noong 2005. Ayan, 2005 siya. At nakatutok ito talaga sa human resource management. Paano pahuhusayin yung kakayahan ng mga Coast Guard personnel sa larangan ng kanilang mga trabaho. And then after being assigned to the different Coast Guard station, nakita niya yung importance ng education. Kaya naman siya po ay sumabak. Siya ay nag-training sa Maritime Safety and Security Program noong 2015. At present po, 3 ang kanyang posisyon na hinahawakan sa Philippine Coast Guard. At kanina nabigyan mo ng introduction kung ano-ano yung mga statements na ginawa na niya, na mga talagang nako-coach siya ng maraming mga periodiko at saka media outfit. Siya po ang Deputy Chief Coast Guard Staff for Human Resources Management. Siya rin po ang advisor to the Commandant on Maritime Security, at siya po ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. So isa pong karangalan na nakasama natin online po, si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Good morning po, Commodore J. Good morning to you. Thank you very much for joining us. At kasama ko dito ngayon sa programa as special guest si Mayor Tito Ojeda. Siya yung actually may-ari ng mga istasyon dito. At the same time, siya isang patikang broadcaster. Iimbitahan namin sapagkat medyo gusto naming himay-himayin yung mga statements na binigay mo at saka yung posisyon ng Philippine Coast Guard on this matter. Kaya nagpatulong ako kay Mayor Tito Ojeda. Sa panig naman po ng Philippine Coast Guard, sir, kami po ay nagpapaunlak palagi sa mga ganitong interview. This is in line with the objective of the national government to create awareness sa Filipino people po. Malaman, makisangkot ang bawat Pilipino sa pangyayari sa West Philippine Sea, sir. Commodore, alam po ninyo, aware na kami dito sa tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Pero lalong umigting at lalong naging interesado kami nang bitawan po ninyo itong sinabi mo na if you are Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, defending and making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic and a traitor to the Philippines and to our people. Alam po ninyo, talagang nasundot ninyo ang puso at damdamin ng ating mga kababayan. At lalo na nung sabihin po nidugtong ninyong dapat magkaisa tayo, ang lahat ng Pilipino, para pansinin ang mapanghimasok, ang agresibo at labag sa batas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sama-sama dapat tayong magkaisa sa pagprotekta sa interes ng ating bansa at sa pagsulong ng mapayapang resolusyon sa mga issue. Na ang emphasis po doon sa sinabi ninyong mapayapang resolusyon na Commodore. Opo, sir. Gaya nga po na sinabi ko, naniniwala po kasi kami, sir, kung magkakaroon po ng awareness, tamang impormasyon ang mga Pilipino, mapupukaw po natin ang damdaming patriotismo ng bawat isa. Kung meron po tayong patriotismo, magkakaisa po tayong lahat, regardless of your political party. Sabi ko pa nga po, kung sinuportahan niyo po ang nakarang administrasyon, ngayong administrasyon, at ang Liberal Party, ito po, regardless of your political party, kung makikita po natin, ang mga Pilipino, basta usapin sa West Philippine Sea, naniniwala po tayo dapat tumindig tayo dito. But it doesn't mean na tayo po ay nangangailangan na mag-aklas armas, or we are intensifying tension sa West Philippine Sea. Ang sinasabi lang po natin dito, we have to be aware, tindigan natin ang ginagawa agresibong activities ng China Coast Guard, ng People's Republic of China sa West Philippine Sea. Naniniwala pa rin po tayo sa peaceful settlement ng dispute. Kaya nga po ang Philippine Coast Guard ang pinapadala ng ating Pangulong Marcos
na nagsimula pa naman nung panahon ng Pangulong Aquino, itinuloy ng Pangulong Duterte. Pero ngayon po mas ini-intensify lang natin ngayon ang pagpapalawak ng impormasyon sa sambayanang Pilipino, sir. At sa tingin namin, Commodore, you are very effective in leading this effort. I would like to congratulate you for for this effort na sa tingin namin talagang sabi nga ni Mayor Tito kanina nakakaantig ng damdamin ang yung mga binibitibang salita. Ayun. Commodore, gas-gas na itong naratibo na ito pero parang epektibo pa rin doon sa iba. Ano po? Yung sinasabi nilang hindi natin kayang makipaggera sa China. Ito po'y idudugtong natin doon sa sinasabi ni Commodore na mapayapang resolusyon, hindi gera. Hindi po ba, Commodore? Tama po kayo, sir. Ang panawagan po natin, pagkakaisa na as a country, magkaroon po tayo ng kamalayan na mayroong agresibong behavior ng China. Sa pamamagitan po ng pagkakaroon po natin ng one voice to criticize and condemn the Chinese aggressive behavior, we can reach out to the international community to condemn totally ang ginagawa na ito ng Chinese Coast Guard at ng People's Republic of China. Ang bansang China po, when it comes to reputational cost na makakasira sa kanilang imahe bilang bansa, ay iniinda po nila to. So we believe na kung sa isang bayan katulad natin na Pilipino, tayo po ay tumitindig, nagkakaisa, at sinasabi po nating they are really bully, they are really aggressive, hindi po tayo mahihirapang kumuha ng suporta. Hindi lamang po sa Estados Unidos, kasama dyan po ang Japan, Australia, and other like-minded states na naniniwala po sa international rules-based order. Yun nga po, Commodore, mabutit na-emphasize natin yung paniniwala na yon na hindi tayo gumagawa ng malawakang informasyon dissemination, halimbawa, yung pagpapataas ng awareness para doon sa agresibong aksyon, kundi para matawagan natin ng pansin yung China na mali yung kanilang ginagawa. At mahirap naman, Mayor, yung kung halimbawa ikaw na yung inaapi, o ikaw yung sinasaktan, hindi ka naman nagsasalita, baka yung kapitbahay mo, sabi, okay lang naman sa kanila bakit naman ako makikialam dyan? Kung yung ng sarili nila, hindi kayang ipagtanggol, ba't ako may kialam dyan? Hindi man lang naaray, hindi man lang nagpo-protesta. Tama po yun, sir. Napakahirap nating ibenta yung storya natin sa ibang bansa na sinasabi nating tayo talaga ay sinasakop na, or ibinubuli tayo ng China. Kung among ourselves, among the Filipino people sa mga nakaraang taon po, ay hindi naniniwala na ang China po ay bully, ang China po ay nanghaharas ng Filipino fishermen, ang China po ay nanghaharas ng Philippine Coast Guard and Armed Forces of the Philippines assets, paano po natin masasabi nga po yan sa karatig bansa natin para humingi tayo ng suporta? Kung ang bawat Pilipino sa mga nakaraang taon, ilang porsyento lamang ang naniniwala. Pero dahil po sa inisyatibo ng ating national government ngayon, we can see from the recent survey na more than 70% po na ngayon ang naniniwala na meron po talagang issue sa West Philippine Sea at ang China po ang bully. Subalit naniniwala rin po ang bawat Pilipino ngayon na we have to settle this dispute peacefully. Commodore, ngayon po nagiging malinaw na sa ating mga kababayan. At pag ang direksyon ay alam ng ating mga kababayan, una-una ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang katulad ninyo na mga nasa ibaba niya, ang mga kababayan natin ay hindi na nagdadalawang isip na ay pwede na nga pala at dapat na nga pala tayong sumama. Sapagkat katulad po ng sinasabi ninyong mga unpatriotic, yung hindi makabayan at mga taksil na mga kababayan natin, meron po nito na ito'y bahagi ng massive na propaganda palagay ko ng ating mga nandyan sa China. Paano po natin sasagutin? At yung sinasabing kayo na may puppet ng Amerika kaya kayo nagkakaganyan na ginagamit kayo ng Amerika dito sa labanan ng dalawang superpowers ngayon ng mundo, ang Amerika at saka ang China.
Commodore? Yan po ang isang pinakamalaking diversion na ginagawa ng People's Republic of China, no, as a matter of propaganda strategy for them to divert the attention of the Filipino people. Kaya nga po lagi ako nananawagan, huwag tayong malito. Let us focus on the real issue. Ang issue natin dito, binobomba tayo ng tubig. Ang issue natin dito, hindi tayo pinapa-resupply ng ating mga sundalo. Ang issue natin dito, tuloy pa rin harassment ng mga mangingisda at hindi pa rin sila nakakapangisda doon. Ang issue natin dito, ang coral reefs natin na objective po ng inyong organisasyon ay sinisira at patuloy pa rin hindi pinangangalagaan dahil sa People's Republic of China. Ito po ang mga issues na dapat nating pinag-uusapan. Ang issue po ng away ng Estados Unidos at China, wala pong kinalaman sa gulo na nangyayari sa Pilipinas. This has been sa logic, this is a fallacy, no? There's a fallacy of false cause. I-explain natin kaya tayo ginugulo ng China dahil sumusuporta tayo ng Estados Unidos. Hindi po yan totoo. Ginugulo po tayo ng China dahil gusto nila tayong guluhin. Tayo po ay isang soberanyang bansa. Meron po tayong sariling paninindigan. Kung ano po ang ginagawa ng China sa atin, we have to face it as a country. Hindi dahil sa ituturo natin ng Estados Unidos na sila kasi ang dahilan kasi nagkaroon ng EDCA. Mali As a country, we have to face them squarely at sabihin natin, titindigan namin kayo, ginugulo nyo kami, at kami ay isang bansa. Hindi po ba isang klase ng pambubulit, harassment? Katulad na lang halimbawa nito na wala naman palang nagsabi nito at pero inilalagay sa parte natin na Commodore na alisin na ninyo yung barko ninyo ng Sierra Madre, may usapan tayo diyan, may intindihan na tayo. Hindi ho ba ito isang klase din ng pambubuli ng China sa atin, Commodore? Actually sir, isa yan sa form ng pambubuli, no? Disinformation. Pero ang masakit pa dito sir, isa na nga ang disinformation, alam naman natin itong lahat, alam din ni Sir Asis to, na there's no such thing as agreement, no? And it was already the president himself calling out to the public that there's no agreement that exists. And if there is, as a president of the republic, nire-rescind niya na itong agreement na to. Ang masakit dito, meron pa rin tayong mga kasama dito na sa industriya, no, ng media, at may mga iilan na nagsasabing expert ng foreign policy dito sa bansa na tayo pa rin daw ang may mali dito dahil nangako tayo. Ito nga yung mga tao na sinasabi kong ang sakit sa loob, no, bilang kasama sa hanay ng Philippine Coast Guard at sa Armed Forces of the Philippines, na I'm aware with the difficulty na pinagdadaanan ng ating kasunduluhan at ng Philippine Coast Guard every time na nagpapatulya tayo. And yet, there are still people na nagsusulat, nagsasalita, at nagdidepensa sa China para i-justify na the reason why they're behaving like that, it's because there was an existing agreement. Na sinabi na ng ating Pangulo, walang agreement na ganyan at kung mayroon man, nire-rescind dyan na to. Ang hindi ko maintindihan na Commodore, parang ang nangyayari, tama yung sinasabi mo na sa kabila ng hirap at pagod ng mga uniform personnel natin, na siya nang binubuli, imagine mo, Mayor, i-justify na kaya kayo nasasaktan, kaya kayo binubuli, kaya kayo wina-water cannon, dahil merong kayong pinangako, kahit walang pinangako. Napakaganda ng paglinaw ng ating Presidente Bongbong Marcos. Okay, kung meron man yan, dangat wala, nire-rescind na yan. Binawawala na niya. Katulad ng binanggit din ni Commodore, nilinaw niya ito. Itong tungkol sa pangako na yan, kung anumang agreement yan, Attorney Asis, Commodore. Kaya yun po yung masakit ngayon, sir. No? That's the reason, yan din po isa sa motivation ko why I ended up doing the tweet, no? But let me clarify, sir, no? The tweet that I posted is out of my personal sentiment. It doesn't speak of the Philippine Coast Guard as a government agency and not also of the National Task Force. Ito po ay pangsariling opinyon at emosyon ko at ang panawagan po na magkaisang bawat Pilipino to criticize the aggressive behavior of China
and to combat disinformation ay isa rin po ito sa aking personal na opinion, sir. Commodore, ang panawagan natin sa ating mga Pilipino, ano po? Ang mga kabataan natin sa panahon ng eleksyon, talagang ito'y sinisinta ng husto ng mga politiko sapagkat mas marami ang botante ng mga kabataan. Dito po sa usapin na ito, walang eleksyon, ano po? Pwede po bang manawagan tayo directly dito po sa ating mga kabataan? At ano ang magagawa nila? Kahit na katulad namin dito sa Calabarzon, malayo kami sa Zambales, hindi katulad ng Zambales, hindi katulad ng Palawan na talagang apektado sila dito sa usapin na ito. Kaming mga taga Calabarzon, kaming mga taga Quezon partikular, ano pong magagawa una-una ng ating mga kabataan? Well, para sa akin po napakahalaga ng role ng ating youth, no? Not just for the election, sabi nyo nga po, no? But in reaching out sa national government to make them realize kung ano talaga ang tamang hakbangin sa West Philippine Sea. Lagi ko pong sinasabi, ang West Philippine Sea po ay hindi pag-aari ng henerasyon natin ngayon, ng mga taong nasa gobyerno. Ito po ay hinihiram lang natin sa mga kabataan pa na susunod sa na lahi ng Pilipino. Kaya dapat po natin itong tindigan at dapat po natin itong pangalagaan. Kung ano naman po ang mahalagang hakbangin ng bawat mga youth natin ngayon, no? In a few months from now, siguro ilang buwan na lang, sir, actually by next year we're going to start filing the for the election ng 2025. Ako po ang naniniwala ako it's about time, no, for us to elect not just the national government post, no, mapasenador or kongresista. Naniniwala po ako na ang local government, napakalaki ng itinataya dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya po ang mga kabataan, sa ngayon pa lang po, maging masusi tayo sa pag-select, no, at sa pagsuporta ng ating mga kandidato sa susunod na eleksyon by 2025. Otherwise, kung sino man po ang mga naupo natin ng mga nakaraang panahon na napabayaan po ang usaping West Philippine Sea, patuloy pa rin po silang uupo dyan, papanig pa rin po sa China, makakalimutan na naman po ang ginawang pambubuli at aggressive behavior ng China. Kung buti na nga lang po at sa ngayong administrasyon na to, ay nagkaroon po tayo ng malawakang pagpapaalam, no, sa mga Pilipino. Ito po ang dapat po nating isapuso na kung sino man ang mananalo sa eleksyon ng 2025, ito po ang magdudugtong sa pulisya ng pamahalaang ito na siguraduhin na tayo po ay magiging successful na, no, sa pamamagitan ng awareness for creating patriotism and for us to be united, to be able to successfully gain the support of the international community. At magkaroon po tayo ng malawakang suporta sa iba't ibang bansa, hindi lamang po sa foreign policy natin, gayon din po sa ating pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Ito po ang panawagan ko sa mga kabataan. Let us be aware, makisangkot tayo at siguraduhin natin, gagawin natin ang pinakamahalagang responsibilidad natin sa araw ng eleksyon, ang pumili ng tamang pinuno ng ating pamahalaan. Commodore Tariela, yung pong inyong personal statement, maraming nahawahan na. Hindi na lang una-una si Senadora Ontiveros talagang alam natin siya kasama. Pero pati yung ating Senate President, yung hula, palagi na Senate President, nag-iinit na rin. Ang hirap ninyong mahalin, sabi niya. Si Senator Cheese, meron na rin panukala at sa bababang kapulungan si Congressman Rufus Rodriguez. So nakahawa po yung inyong statement na ito, Commodore Taliera. Well, yan nga po ang isa sa objective natin, sir, no? Gaya po na sinabi ko, with the right information, we can be able to spark patriotism. And through patriotism, we can be united as a Filipino people. Attorney Asis, ito'y kasama sa pinananawagan ni Commodore Tariela. Nung pong ating pagsasama-sama sa Queen Margaret, ako'y nagtaka nung una, nung bandang huli, naintindihan ko po, bakit meron nandun ang DENR, bakit nandun ang DILG, at iba pang mga departamento ng gobyerno. Ang usapin ni West Philippine Sea, para po sa
pagbabahagi natin sa mga kababayan. Bakit po? Yun nga po yung ating pinapangarap na magkaisa ang buong pamahalaan. Nagkakaisa naman ang pamahalaan ngayon pagdating sa pagpapahalaga sa West Philippine Sea dahil malinaw ang direktiba ng Pangulo. Pero dapat yung aksyon sama-sama rin kasama ang mamamayan. Kaya po napansin ninyo nung nagkaroon tayo ng event dito sa West Philippine Sea, Commodore, dito po sa Queen Margaret sa Lucena, nagkaroon kami ng pre-briefing before our national summit kung saan involved po natin yung media. Lahat po ng ahensya nandito. At pati in-invite din po natin yung ating mga kasama-sama para maumpisahan na yung pag-disseminate ng tamang impormasyon. Hindi lang dito sa Calabarzon, kundi hopefully the entire country. At dito po kasi, Commodore, mamabagit namin sa inyo. Kami po rito sa Calabarzon, pag may inuumpisahan kami dito, parang pag sama-sama kami dito ng mga ninamayor dito, parang nagkakaigi po nagkakaigi. Kaya dito po natin uumpisahan at palagay ko pwede namin ipangako na ang aming itong istasyon namin, ang aming programa ay kasama po ninyo diyan sa inyong adhikain na mapagkaisa natin ang ating mga kababayan para meron tayong isang boses. At ito yung kondinahin, ipalaganap sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino at tayo ay inaapi ng isang bansa na sobrang laki pero sobrang bully din naman. Commodore, siguro dapat nating linawin na hindi po tayo nakikipag-away kay Tiglaw sa mga vloggers na iba pa. Doon sa sinasabi ninyo na ang pinananawagan ninyo na dapat yung tono at naratibo dapat kaisa natin. Kaya lang nakalulungkot kung sa bagay, ganyan naman po talaga. Sa nagtutunggalian ay siyempre kahit na kababayan natin ay meron pa rin kampi doon sa China, sabihin na natin. So napaka-importante po ng inyong sinimulan at ng inyong statement, Commodore Carriera. Maraming pong salamat, sir. Pero let me first clarify, wala po tayong pinapangalan ng tao dito po sa panawagan natin na to, especially doon sa tweet. Pero I think, kung sabi ko nga po sa mga nakaraang interview ko, kung Pilipino ka, dapat ang ipinapakalat mo yung tamang impormasyon para sa Pilipinas. Kung Pilipino ka, hindi ka dapat magsaside sa kahit na anong dayuhan na alam mong nagpapahirap sa mga mangingisdang Pilipino. Kung Pilipino ka, dapat ang isinusulat mo at ang binibigkas mo ay hindi nagdi-discredit ng hirap, ng pasakit ng ating sundalo at ng Coast Guard at ng buong sandatahang lakas sa pagpapanatili ng ating presensya sa West Philippine Sea. Yan lang po masasabi ko sa mga sumusulat na yan, dahil kung Pilipino ka, dapat Pilipino ang sinasabi mo. At yung huling linya po nyo, dahil sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Iyan po talaga ang pinakamahalaga. Sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Actually, yun din ang isang parang nagiging legal narrative ngayon. Sino nga ba talaga ang may-ari niyan? Hindi po pag-aari ang pinag-uusapan natin sa West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan natin yung resources, kung saan ang mga Pilipino ang binibigyan talaga ng karapatan na siya lamang makagamit ng mga resources na yun. At ito batas international ito ngayon At ito yung ating ipinaglalaban, yung sinasabing rules-based order. Rules-based order na hindi porke malaki ka, pwede mong kunin yung akin. Sapagkat meron na tayong kasunduan na itong mga lugar na ito, may kanya-kanya tayong karapatan. Yung sinasabi nating West Philippine Sea, nakakasama po yung ating 200 miles exclusive economic zone. Yun ang sinasabi ni Commodore Tariela na ito ang para sa Pilipino. At yun ay sa atin, sang-ayon sa batas pang internasyonal, na yun naman ang ating tinitindigan ngayon. Attorney, Commodore, siguro dapat natin linawin. Hindi tayo nakikipagbanggaan sa mga Chino, sa mga Chinese. Pero ngayon dito sa Pilipinas, alam natin na malalaki at talagang nandito ang mga negosyo ay
ang lahing China ang nandito sa Pilipinas. Ano po ang pagtanggap nila dito sa inyong panawagan na ito, Commodore Taliera? Well, para sa akin po, ang mga Filipino-Chinese na sumusuporta pa rin naman po sa ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy pa rin po nilang isinasantabi ang pangbubuli ng China sa Pilipinas. Kaya nga po ang sabi ko pa rin, let us set aside ang ating dispute with China when it comes to the West Philippine Sea. Ang ating pong ugnayan economically and a lot of field na meron po tayong relation sa China. Hindi po natin pwedeng sabihin dahil meron tayong hindi pagkakaintindihan sa West Philippine Sea ay atin na ito lahat puputulin. There are a lot of at stakes here, lalo na po ang ating ekonomiya, for example, turismo, at meron naman pong mga maayos tayong ugnayan sa bansang China. So, let us focus on the real issue. If our concern now is the West Philippine Sea, then let's just stick to it. Attorney. Opo, tama. Salamat po, Commodore. At nakikita po namin na yung inyong mga statement talaga nakafocus tayo doon sa issue. Hindi yung kung saan-saan pumupunta dahil yun ang bahagi ng kanilang narrative na gusto nila talaga guluhin at iligaw tayo doon sa tunay na nangyayari. Tama ba yung kanilang ginagawa na kanilang binubuli yung ating mga mangingisda? Tama ba yung kanilang ginagawa na binubuli nila yung ating mga Philippine Coast Guard personnel? At saka tama ba yung ginagawa nila na pinipigil nila yung ating mga resupply ship? Tama ba ang ginagawa nila, pinapasok nila yung lugar kung saan yung yaman ay dapat nasa sa atin? Dapat doon tayo nakatutok at hindi doon sa iba-ibang naratibo na gusto, Mayor, na palabasin ng ibang mga nagko-komentaryo. May mga text na dapat basahin na Jay. Opo, meron pong mga nagpapaabot ng kanilang mensahe. Nanonood po sa atin yung mga kasama natin sina Vladimir Agkawili, sina Glenly Habanera Reyes, sina Leia Villanueva. Kasama rin natin na Mayor si Celine at ang gagawin nila itong ating interview ay tinetape nila sapagkat ito kanilang i-replay doon sa kanilang sariling programa naman sa Monday. Salamat po. Kaya hindi lamang po tayo nagpapalaganap kundi pati yung ating mga kasama sa istasyon. Ayun, meron pong dito si Celine, makakalikasan umaga po, Boss TI, mahusay na Attorney Perez at sa lahat po ng mga tagapanood. Nandito rin po sina Edwin Ginto, Nikki Cabanya, maraming po tayong kasama dito, sina Alex Cuara, sina Epeline Escultura at marami pang iba. Marami po tayong nanonood sa live, Commodore, at nagpapaabot po sila ng kanilang pagbati sa inyo at salamat daw po sa inyong pagpapaunlak dito sa ating interview na ito. Maraming salamat din po, sa mga susunod pong araw. Ano po ang mga gagawin pa ninyo at para mapalawak sa buong Pilipinas ito pong inyong sinimulan? Sa Philippine Coast Guard po, kasama po ang National Task Force West Philippine Sea. We're still going to continue disseminating information and informing the Filipino people of various incidents that might happen in the West Philippine Sea. Gaya po ng sinabi ko, kami po sa Philippine Coast Guard, sa National Task Force West Philippine Sea, sa pamumuno po ng ating National Security Advisor na si General Eduardo Anyong, ang pagpapalawak po ng ating impormasyon, hindi lamang po ito kailangan para sa pagkakaisa, pero obligasyon po ito ng national government. It is our obligation to the Filipino people for them to be aware and to learn what is really happening in the West Philippine Sea. At kahit sino pa po maging kritiko natin, patuloy pa rin po natin gagawin ito dahil naniniwala po tayo na ito po ay isa sa pinakamahalagang estratehiya para magkaisa po ang bansang Pilipinas at makakuha po tayo ng suporta
sa ating mga karatig bansa. Alam ko po itong mga nakikinig sa atin, nanonood ngayon sa atin sa TV. Alam ko pong magkakaroon ng interest ang iba pa katulad ng mga universities at mga colleges. Paano pong makokontak kayo, Commodore Taliera? Alam kong ang susunod dito, puputaktihin kayo ng imbitasyon para kayo maimbitahan. Paano po ang contact sa inyo, Commodore? Sir, may email address naman po ako tsaka number, pero ayoko pong ano po dito, i-announce, no? Baka po kumalat po, not just for the supporters of the West Philippine Sea, but even for the critics po. So, ano na lang po, they can formally reach out sa Philippine Coast Guard if they intend to invite me for this kind of discussion, sir. Pwede sigurong padaanin kay Attorney Asis dito sa Tanggol Kalikasan kung sino man po yung interesado sa inyong maging guest kayo. Ano po? Opo, sir. Actually, sir, si Attorney Perez ay naging katuwang din po ng Philippine Coast Guard nung siya po ang ating director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At alam po ni sir kung ano po ang ating naging paghihirap ng Philippine Coast Guard at ng maayos na partnership natin with the fisheries. So, ibinibigyan ko po ng permiso si Sir Asis for him to be my medium, no? To reach out to other parties na kakaroon po ng interest para po palawakin ang ating impormasyon sa West Philippine Sea, sir. Okay. Pinahalagahan po namin ang 89.3 Max FM, ang bandilyo ni Konsehal, paring Nick Pedro ng lungsod ng Lucena. Attorney. Oo, sinimulcast tayo eh. Itong ating interview na ito ay napapakinggan hindi lang sa ating istasyon kundi ilang mga istasyon pa dito sa Lucena City, Commodore. Sa makatuwid, ilan ito? 95.1 Kiss FM, 105.3 ang Super Tunog Pinoy, ang 88.7 DCG FM at ang Channel 8, Channel 6 at kasama nga po ang Bandilyo at ang grupo, ang media nina Silin Tutor na sila po'y araw-araw na nandito sa ating himpilan. Thank you sa inyong suporta. Thank you very much sa lahat ng mga supporters natin sa Tri-Media dito sa Quezon. At syempre, babatiin ko lang, nandito to, nakasama natin nagpapakamusta, Commodore, si Attorney Loli Pisquera. Nanonood po siya dito sa live. Sina Karen Rosales, si El Negro, at marami pang iba. Attorney Arnie, sina Max Cox, maraming nanonood po sa inyo dito sa ating FB Live ngayon. At nagpapakamusta po sila, Commodore. Okay. Pag sinabi po natin, Commodore, ito po ay senior rank sa Navy. Ang katapat po nito ay Brigadier General sa police o sa military. At salamat po, Commodore. Kami po ay mga abala uli sa inyo sa susunod na panahon sapagkat ako po ay napakiusapan ni Attorney Asis. Ito po ay mahirap na tanggihan. Ano po? Lalo pa nga at nang marinig po namin ang inyong personal statement, Commodore Taliera. Siguro wala na tayong oras, Mayor. Gusto pa natin ipagpatuloy at at this point ay gusto natin pasalamatan si Commodore J. Taliera sa ating programang ito na pinaunlakan natin. At syempre, gusto ko lang ipaalam sa iyo, nanonood din ang ating kaibigan si Attorney Aris Matibag. Nag-re-regard sa iyo, Commodore. Kasama natin sa DNR. Commodore, parting words po para sa ating mga taga-subaybay sa buong Calabarzon. Maraming salamat po, Attorney Perez, sir, Mayor Ojeda, sa pag-imbita niyo po sa Philippine Coast Guard para po sa ako maging spokesperson for our efforts in the West Philippine Sea. Makakaulit po kayo sa akin, gaya po ng sinabi ko, it's not just our effort for transparency policy will not be successful sa tulong kung wala ang tulong ng ating mga media personnel, no? Lalo na po ang radyo, dyaryo at ang broadcast sa television. Para sa akin po, kaya po ginigisingan ko pa rin po ng maaga ang lahat ng interviews, pagpapaunlak sa mga radyo, dahil ito po ang pinaka-importanting medium natin, no? For us to disseminate what is happening in the West Philippine Sea.
Gaya po ng sinabi ko, let me part by saying na through the right information, we can be able to spark patriotism. And through patriotism, we can be able to unite our country. Dahil sa West Philippine Sea, sir, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Ang ating pong naging panauhin ay si Commodore J. Caballera, ang tagapagsalita hindi lang ng Philippine Coast Guard kundi pati na ng Task Force West Philippine Sea. Task Force West Philippine Sea. Attorney, napakaganda nito at lalong nadagdagan yung aking kaalaman tungkol dito sa West Philippine Sea. Siguro sa susunod po ay iminumungkahi ko sa pamagitan mo. Kayo po ay naging epektibong direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Paano po natin i-connect itong BFAR dito sa usapin ng West Philippine Sea? Siguro po sa susunod na ating dialogue ating mapag-usapan ng tungkol sa bagay na ito. Interesado po ako rito. Opo, Mayor. At siguro tamang-tama po yung mungkahing yon. Pagkat alam natin na yung West Philippine Sea, mga 80% ng yaman dyan ay tubig. Sabihin, pangisdaan. Pangisdaan. At talagang may connection ang BIPAR tungkol dito. At siguro baka sa susunod nating episode on West Philippine Sea, imbitahin naman natin yung director naman ng BIPAR siguro sa ating dialogue para makonect talaga natin ang usaping ito with the issue of fisheries. Alam po ninyo, pag pinag-usapan yung kadugtong ng ating sikmura, nagiging interesanteng bagay ito sa ating mga kababayan. Kaya ito po'y pinanukala ko sa inyo sapagkat dito sa Quezon Province, the longest province in the Philippines, at alam natin na tayo po'y kaliwat kanan ay nandyan ang karagatan. Nandun po ang industriya ng pangisdaan na ito pong bubuhay sa ating mga mamamayan. So, importante po na ugnay at maikabit natin itong usapin ito dito sa West Philippine Sea, Attorney Asis. Tama po, Mayor. At yun nga ang thank you very much for reminding me. At nabanggit ko na kanina na 12% ng world fish catch galing diyan. So napakahalagang fishing ground po ng West Philippine Sea. Kaya lang, hindi natin pa fully na i-utilize dahil nga meron pa mga ganito pangyayari. And so, in the next episode on West Philippine Sea, imbitahin naman natin, Mayor, yung National Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At muli, ay di ako'y makikiusap sa iyo na may guide mo yung interview natin with him kung mamarapatin po ninyo. Salamat po, Attorney. At katulad po ng sinabi ko, hindi pa po ako preparado para umupo at humarap uli sa mikropono. Pero nung ako po'y tawagan ng ating Attorney Asis last Friday, hindi po ako nakahindi. Sapagkat yung daw pong masunuring sundalo, palaging ang sagot tatlo lang. Yes, sir. Opo, Attorney. Areglado, boss. Tatlong sagot lang yan. At yan din ang aking hamon at panawagan sa ating mga kapatid sa broadcast media. Nakatutuwa po, Attorney, ng ating pagsasama-sama sa Queen Margaret. Ako'y tuwang-tuwa at busog na busog ang aking puso at damdamin sapagkat namit ko uli yung ating mga kasamahan sa broadcast at saka sa print media. At yung mga vloggers, may dagdag na ngayon yung mga vloggers na epektibo rin po sila. Opo. So, salamat at sana po buuhin ulit nyo kami para tuloy-tuloy na makatulong po sa inyo pong panawagan at ang ikinakalat na informasyon mula dito sa programa ng Tanggol Kalikasan at sa ating pong mga mamamayan na napakinabangan na po itong ilang taon na po ba ang programang ito sa radyo at sa TV? Nasa 25 taon na po. 25 na. Salamat. Maligayang araw ng Quezon. Ang sabi ni Jay Lim at ng staff ng Tanggol Kalikasan at ng grupo ni Attorney Asis Perez. Ayun. At Mayor, medyo nag-overtime na tayo at maraming salamat po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. At siyempre, sa pangalan po ni Jay Lim at sa pangalan po ni Randy Rimantige, ito po si Attorney Asis Perez, kasama si Mayor Tito Ojeda. Okay, salamat po. Ako po ang inyong kaibigan at kababayan. With love, Tito Ojeda. Thank you. Hanggang sa susunod na Sabado, muli po tayo magsasama-sama dito pa rin sa ating programang Kasama ng Kalikasan.
kasama ng kalikasan. Kasama ang lahat sa pagmamahal at pagtatanggol sa kalikasan. Kasama ng kalikasan. Kasama mo at kasama ng lahat sa paghatid ng mga impormasyon, balita at opinyong pangkalikasan.